Amazing morning sa ating lahat na nandito ngayon. Thank you so much, Mentor Roslyn, and of course, sa ating tech, 'di ba, na biglang nag-tech, Mentor Erica Soreda. O, 'di ba? So, this is the first day of the month and it's official. 'Di ba? Kalahati na ng taon. Okay, guys, no? So, kalampagin natin ang ating mga sarili at tayo'y magnilay-nilay. Hopefully, yesterday nakapagnilay-nilay tayo aside sa nakapag-rest tayo kasi it's Sunday yesterday, 'no? Nakapagnilay-nilay tayo kung kumusta ba ang kalahati ng ating taon, nabigay mo ba yung best mo, 'di ba? So congratulations nga pala sa mga ating bagong members na nandito ngayon and tawagin niyo pa yung iba nating new members, yung mga kakapasok lang nitong promo natin. Grabe 'no, sobrang ganda nung promo, kung ikaw kaka-join mo lang, sobrang bless mo. Kasi yung products mo sobra-sobra yung kapalit. And speaking about products, hindi ko na po patatagalin. Ang pag-uusapan natin for tonight ay tungkol do sa mga products natin. Because I know na yung iba dito, nag-join sila for opportunity. Pero sa totoo lang, yung products talaga, maganda siya, no, na gamitin talaga natin. And other na mga nag-join is dahil nagandahan sila sa products. Kindly comment naman dito yung mga nag-join sila primarily for the products. Kindly comment products, no? Products. Yan. Kasi ang ganda talaga ng mga products ng IM Worldwide. Pero ang usual kasi na na-emphasize talaga is yung IM Amazing Barley, which is pag-uusapan din naman natin for tonight. And I know marami na tayong trainings about barley. Isa talaga sa talagang nagte-train sa atin about health and wellness na overall, hindi lang sa barley, about lifestyle change, is one of our Emerald Elite Executives, Mentor Elise Lo. Ayan, no? So you can find yung more on sa barley natin, no? Sobrang dami niyan. Dun sa wisdom, no? Sa School of Wisdom page ng IM Worldwide. So, nandun yung tinatawag nating wellness hour. So, sa wellness hour na yon, dinidiscuss yung disease prevention and paano makakatulong yung IM Amazing Barley. Pero alam niyo po, marami rin tayong ibang products pa na kumbaga, kung sa ibang companies, yun na yung winning product nila eh. Diba? Pero yung sa atin, dahil sa sobrang ganda ng mga produkto natin, tapos 'di ba ang ganda ng mga products, meron pang pinakamaganda, which is yung na-highlight, 'di ba? Yung barley natin. We tend to forget or kaya hindi natin na napapansin yung ibang products na kumbaga kung sa ibang company nga, yun na yung pang ano nila eh, pangmalakasan nila na product. Pero yung sa atin kasi, lahat kasi ito ng produkto natin ay masusing pinag-isipan, pinaglaanan ng panahon, 'di ba? Kaya ang ganda po niya talagang gamitin. Okay, so ready na po ba lahat? Kindly type I am ready. Kung ikaw bago ka pa lang, it's very important for you to know yung ganda ng mga produkto natin. Minsan kasi, alam mo lang na maganda siya. Di ba para pa na pag-uusapan, ito maganda tong product na to. Ganyan, di ba? Parang ganun lang. Pero iba kasi kapag talagang by heart yung pagkakaintindi natin nung importance ng paggamit ng mga produkto natin. Paano ba yung gano'n, Mens? Kasi naintindihan ko naman na dami namang testimonies, napanood ko na rin. By the way 'no, hindi na natin kailangan gumawa ng sari-sariling video natin about the benefits of barley. Of course, you can do it for marketing, pero for information, sobrang dami ng ginawa na videos ng IM, na official videos, kada products. Na animated na, nandun na lahat. Tapos, kumbaga, doon pa lang magkano na yung bayad ng company. So, talagang yung pag invest ng company natin para sa materials, nandun na. And it's readily available. You just need to search it sa YouTube natin. Makikita mo na yung mga benefits ng product. So per product yon, may barley powder, then yung mga coffees natin, even yung mga ano natin, no, slimming juice, yung mga healthy juices natin, nandun yung lahat. Tapos, basta ang ganda ng mga pagkaka-explain doon. So more on na pag-uusapan natin ngayon is paano mo siya magiging by heart yung pagkakaintindi natin, no?
Ang isang example, healthcare workers. So baka po meron dito mga doctors, 'di ba? Hello po sa inyo or mga professional health workers natin, 'di ba? Syempre, pag healthcare worker ka, ang usual, 'di ba, pag na-absorb mo talaga by heart kung ano yung pinag-aaralan doon, which is more on health, isasabuhay mo siya. Kumbaga, alam mo na yung mga kakainin mo, alam mo na yung dami na dapat kinakain mo, yung mga vices na dapat iniiwasan mo kasi 'di ba pinag-aaralan niyo about health, 'di ba? Pero we tend to see people na nasa health field, 'di ba? Healthcare field, pero ginagawa pa rin nila or nagagawa at nakakain pa rin nila or hindi nila nagagawa yung mga kailangan gawin para maging healthy talaga. So yun yung meaning ko ng kailangan maisapuso at maisabuhay natin yung benefits ng products natin and tayo rin mismo maging healthy. 'Di ba? Kasi kumbaga kaya ka ng member dito sa IM dahil gusto mong yumaman, tama? Dahil may business tayo dito. Gusto mo yumaman, gusto mo makatulong sa ibang tao, and gusto mo rin maging healthy. Pero wala na tayong pag-uusapan na yaman, wala na tayong pag-uusapan na pagtulong sa ibang tao pag ikaw mismo nagkasakit. Okay? Wala na tayong pag-uusapan na rank up kapag ikaw nasa hospital bed, 'di ba? Kasi ititigil mo yan lahat para gumaling ka. So ganun kaimportante yung health. And lagi nga to sinasabi na, no, we share hope, health, opportunity, and prosperity for everyone. And good news, pakisabi nga good news, 10 years ago pa lang, na-discuss na yan, di ba? This 10 years ago, na-predict na yung health and wellness industry will be the next $1 trillion industry. Okay? So, hindi ko na alam kung paano yun sa peso kasi patas ng pataas yung dollars. Di ba? But 10 years ago, yun na yung usapan talaga. This is the next $1 trillion industry. And nandito na tayo ngayon. Naka-arrive na tayo doon. Kaya, you're on the right field. Diba? So, iba usapan naman yon. Meron din i-discuss yan. Sila Mentor Elise, the wellness economy na tinatawag. But, eto lang masasabi ko kasi yung sa wellness part, 'di ba? Pag-aalaga talaga ng katawan, hindi na natin yan na AI. Okay? Kasi kailangan talaga inumin ng tao. Yes, the information, pwede yang iano ng AI, the marketing, yes, nandyan. But yung pag-alaga mismo ng sarili natin ay hindi na pwedeng pasukan ng AI unless ikaw po ay robot na. O, di ba? So, kumbaga, itong industriya na 'to, it will still remain for the next years to come, 'di ba? So, this is the wellness industry kung saan nandun tayo ngayon. Okay, so i-share ko na 'tong screen ko and for tonight 'no, hopefully magkaroon tayo ng mas malalim na understanding about our products. Ayan, at kung gaano kaimportante yung produkto. Kasi kung hindi natin talaga alagaan yung katawan natin, 'di ba? Alam naman na natin yan 'di ba? Cliche na nga na usapan niya, kailangan alagaan yung katawan. But the question is, ganon ba siya implanted sa'yo para talagang gawin mo siya on a daily basis? Okay, so dito na papasok yung tinatawag na supplementation. Dito na papasok yung mga products, yan 'no. Sa panahon ngayon, sobrang busy ng mga tao. Lahat ng tao kumakayod, 'di ba? Lahat ng tao may mga leisures, kumbaga grabe yung demand. So hindi mo na siya mako-compare sa old times. Sa old times kasi, mas matagal talaga yung buhay ng mga tao. Why? Kasi yung stress naman nila, hindi naman gano'n ka-stressful. Bakit? Kung saan lang sila magbahay, pwede magbahay. Ngayon, yung bahay mo, pinaghihirapan niyan, di ba? Magkano yung bahay po ngayon? Kung yung pangarap mo pang bahay, di ba? So it will require a lot of energy, a lot of effort, 'di ba? Dati naman yung mga tao lagi naglalakad, 'di ba? May camel sila, meron silang horses, pero most of the time, 'di ba, mas marami yung lakad talaga. Tapos noon, yung mga tao before, yung mga kinakain naturally organic. Baka libre pa. Ngayon para makakain yung iba na masarap na hindi pa natin pinag-uusapan yung organic, wala na, 'di ba?
people usually resort dun sa mga nabibili sa groceries na mura. Bakit? Kasi yung mga yon ay mga chemically produced na. So, bakit gumagamit ng chemical yung mga pagkain, 'di ba? Para maparami siya. Kasi always remember, 'di ba, yung mga resources natin, kailangan siyang paramihin para makapuno dun sa demand, 'di ba, ng dami ng tao. Kaya kung gusto mo talaga ng quality, gusto mo ng organic, it comes with a price talaga. Kasi kumbaga hindi niya kayang i-supply na sobrang dami na readily available unless ikaw talaga yung magtatanim, 'di ba? So kumbaga ang daming demand sa buhay natin which requires more energy, but the resources, na quality resources, hindi talaga siya enough. And even the soil, 'di ba, nadi-discuss naman yan sa wellness hour natin, even the soil, hindi na rin siya nakakapag-provide talaga nung enough nutrients sa mga plants natin, 'di ba? So, kumbaga talagang ano na 'to guys, 'no? Gano'n kaimportante yung supplementation. Kasi kung hindi mo siya talaga gagawin, unless ikaw talaga, eh, very, um, conscious ka do'n sa kinakain mo, kumbaga gina-grams mo siya. Sino ba dito, may I ask 'no, yung talagang sinusukat yung kinakain, yung gano'n. Tapos yung talagang servings, "Ay wala pa akong enough fiber for today," yung gano'n. Tapos talagang perfected mo siya from you to your family, may gano'n ba dito? 'No, siguro meron po, pero karamihan in general hindi talaga. Oh, 'di ba? Dahil sa mga demands sa buhay natin. So dito na papasok yung I am amazing products natin. Na ikaw ay nag-member, na yung ini-member mo, hindi mo lang yan pinambili ng produkto, kundi pinambili mo yan ng more time for your family. Bakit more time? Kasi pwede ka mabuhay ng mas mahaba. Okay? So si Lord lang naman yung magsasabi kung kailan tayo mamamatay at the end of the day. Kasi may iba 'di ba, pilosopo yung iba, sabi na, may kakilala ako grabe healthy-healthy, eh, ganyan. Pero hindi naman nagtagal yung buhay, naaksidente rin. Eh, di gawin mo na lang kung ano yung ano, makakapagpasaya sa'yo. So for me kasi, more on balance talaga siya. Ang importante kasi dito, gumawa tayo ng effort for ourselves, 'di ba? Kasi yung health natin, yung pag-aalaga sa sarili natin, that's one way to glorify God dahil binigay niya sa atin 'tong katawan na 'to. So, kailangan yung resources mo, yung buhay mo, yung time mo, yung health mo, kailangan nag-e-effort din tayo diyan, 'di ba? Which is yun nga, marami tayong makikilala sa labas na sasagutin ka, "Unahin ko pa ba 'yan kaysa dun sa pagkain namin?" Well, that's true. 'Di ba? Kaya nga yung I am worldwide, health and wealth siya. O sis, kaya mo nga 'to gagawin para 'di ba yung barley, namamahalan ka. O 'pag ginawa mo yun sa business side natin, matutulungan mo maging healthy yung family mo, yung sarili mo, magkakapera ka pa. 'Di ba? So, gano'n siya 'no? Kasi kahit saan tayo magpunta, yung organic comes with a price. Sino dito nakapag-try na po mag-grocery? Alam mo tinignan ko 'no, yung pipino, kasi malakas din kami magpipino dito sa ang layo ng price nung organic. Yung organic I think parang close to 100, dalawa lang rin siya. Tapos nakita ko yung hindi organic, ano siya, half the price. Oh, gano'n din pagdating sa lettuce. Oh, kasi palagi kaming kumakain ng lettuce, 100 plus din 'pag yung lettuce, yung isang pack, depende sa kilo. Tapos yung sa mga sagigilid lang na mga lettuce mas mura siya. Oh, so gano'n talaga yung concept niya guys 'no. So important na maintindihan mo yung konsepto na 'to, kasi 'pag nakipag-usap ka dun sa ibang tao kailangan ma-deliver mo siya na galing sa puso mo, yung pagkakaintindi mo, hindi yung, "Hindi, iba kasi 'tong sa'min." Oh, 'di ba? Pero ikaw mismo hindi mo siya naiintindihan. Ngayon ito yung objectives natin. Know the advantages of choosing to consume our products over products in the market. Um, okey, 'wag na kayo umamin, pero alam mo na sa sarili mo, may mga kape tayo pero nagkakakape ka pa rin ng 3-in-1 sa labas. Oh, isa 'yan. Meron tayong toothpaste pero nagtu-toothpaste ka pa rin ng toothpaste sa labas. Ano pa? May sabon tayo pero nagsasabon ka pa rin ng sabon sa labas. Okay?
O baka naman, part ka na ng IM Worldwide, pero ikaw mismo nanghihinayang ka sa paggamit ng barley. Okay? So, kailangan maintindihan mo maigi kung bakit mo gagamitin yung product. So, isa yan sa objectives natin for tonight. Then, appreciate all our products just like how we appreciate our I Am Amazing Barley. Kasi grabe guys, may ibang network marketing companies, ang talagang flagship product lang nila ay glutathione. Ngayon na lang ay ginaya na rin nila ang barley, o di ba? Kumbaga nag-ride na rin sila doon sa barley supremacy, no? And learn how to encourage our prospects and existing distributors to patronize our products. Okay? So, kailangan kung distributor ka na, tas network builder ka naman, kailangan i-check mo yung mga part ba ng organization ko, naintindihan ba nila? Kasi I believe malaking percentage talaga nung nagjo-join is more on product users. Tama? Do you agree? Kindly type 1 if you agree. More on product users talaga. But nasusustain ba yung paggamit nila ng products? Kasi I believe, marami naman na rin gumaya doon sa barley natin eh. 'Di ba? Kaya lang ang hirap talaga niyang pantayan. Pero marami talagang nag-jump doon sa bandwagon ng barley. And yung iba, ang talagang positioning nila is mas mura yung sa kanila. So, kailangan maintindihan mo how to defend your barley. Okay? Oh, why people buy products? Number 1, convenience. Bumibili sila ng products that make life easier, faster, or cheaper. So, ganun siya, di ba? Kaya yung iba, they choose yung cheaper part na parang pareha lang rin naman to. Ganun na. Pag hindi sila na-educate talaga. Easier, paano yung easier? Pag nandyan na, kunwari, may na-ay naman siya na, mas mura sa online eh. Pero ikaw na yung kausap niya, nandyan ka na. Tapos tama yung mga sinabi mo. Hindi na siya kukuha sa labas. Kasi ikaw na yung kausap niya eh. Kumbaga, lalo na kung may dala ka ng products. Kaya mentors, kailangan may lagi kang dalang products. Kasi always remember, make life easier. Diba? Kumbaga nandyan na eh. Alam namang mag-order pa siya online, diba? Unless super techy niya na bata pa. Pero pag may edad na, usually, gusto niya yung convenient na, kakilala na, trustworthy na kasi nandiyan ka na sa harap niya, kaliwaan na kayo ng products, di ba? And faster. Pag hawak mo na yung products, faster na yan. Yung iba naman, kaya sila bumibili sa drugstores kasi nandyan lang sa tabi-tabi. Pwede sila pumunta anytime. So, ganun yan. Then, identity. When people feel a connection to a business and its products, price become less important. So, ibig sabihin pala, yung mga brand ambassadors natin, sobrang laking tulong nila. Kasi yung influence nila nandun eh. Pero, ang magko-close pa ng gap from the celebrities and yung consumers ay yung ikaw. Kaya nga 'di ba, the simplest form of marketing, lalo na sa pagvi-video, ano po yung simplest form? Kahit hindi ka marunong mag-edit, just video yourself drinking the barley, nagsisteer ka, drinking our products. Yun yung magko-close ng gap. Bakit? Kasi relatable ka eh. Simpleng tao ka naman, di ka naman kahit na artistahin ka, hindi ka naman artista. Kumbaga, within reach ka kasi. They can relate to you. Diyan din papasok yung mga personal testimonies natin. Yung sarili mong testimony, di ba? Doon sa mga tao. Pwedeng write up, pwedeng video. Okay, next natin is the need. People buy products out of need and may set aside a portion of their salary for these purchases. So, kadalasan, yung mga taong may need na talaga ay yung mga nagkakasakit na. Which is, yung mga, sa mga nag-advertise online. Yung mga nagtatanong sa inyo, kung napansin nyo, may follow-up question yan. Okay ba yan para sa hyperthyroidism? Or magsasabi sila ng sakit? Okay ba yan kasi nagtitake ako ngayon ng pang high blood? So, kumbaga,
Ito yung mga tao na no choice na. Okay? So malaki rin part ng mga bumibili ng product natin ay yung mga taong meron na talagang current health condition. Yan. Price. Price is a strong factor in purchasing decision. So mamaya papakita ko sa inyo yung price advantages ng mga products natin, especially when shopping online. Pero alam nyo guys, pag yung iba-iba kasi, pero alam nyo, pag yung tao kasi may sakit based on experience, unless talaga walang-wala talaga silang pera. Pag may sakit talaga, they choose talaga yung quality eh. Kasi wala na sila dun sa point ng kung saan sila makakamura. Nasa point na sila ng survival dun sa sakit nila. Okay? So, pag may sakit na yung tao, yung price, nagiging secondary siya unless talagang wala silang pera. Okay? Then, saving time, people often choose to save time over finding the lowest price. And yung mga tao kasi ngayon, may advantage yung AI, di ba? Pero ang ano naman ng AI kasi, ang disadvantage, minsan, pag yung marketing na sobrahan sa pagka-AI, nagkakaroon na ng question yung tao sa utak nila, legit ba to? Baka naman in-AI lang to. Diba? Pag sobra halata na AI, tas para puro marketing nila, hindi na siya nagiging relatable eh. Kasi hindi na siya parang personal testimony talaga. Diba? So kaya nga, minsan, yung mga videos na raw, or kaya mga pictures na raw, na hindi naman inedit talaga, hindi siya sobrang ganda, yun pa yung nag-i-inquire yung mga tao. Diba? Kasi they feel na, ay, okay to, totoo to. Ganyan, no? But, hindi ko dire-discourage yung AI ha, pero i-ano lang natin siya, i-balance natin siya, especially sa mga testimonies ng products. Yun. Kasi, di ba, yun na yung nagiging connotation, yun yung advantage niya. Madali, maganda, quality. Pero disadvantage naman, yung mga tao, magkaka-question siya, ay, baka in-AI lang to, tong testimony na to, di ba? So, ganon. Then, belonging. People may buy products to create a sense of community or affiliation with a brand. So, dyan na papasok yung sa community na nakikita na ginagamit yung product. And you become the product of your own product. Example, sa mga products natin, di ba? No offense sa iba. Okay, so nagpo-promote ka na ng health, pero hindi nakikita sa'yo. Okay? Lagi kang kumbaga, lagi kang ang lalim ng mata mo. Parang kulang ka sa iron. Yung barley natin is full of iron po yan. Lagi kang mukhang haggard. Hindi po haggard na hindi lang nag-ayos ha. Iba yung talaga, haggard versosa ka talaga. Oh. So, paano ka ma-create ng community? 'Di ba? Parang ganito lang yung concept niyan eh. Kasi health and wealth tayo, no? But for tonight kasi pinag-uusapan natin about our health products. Parang ganito lang yan eh. Hindi mo nakikita sa mentor mo yung result na gusto mo. 'Di ba gusto mo magkakotse? Yung mentor mo, nakikita mo hindi humahataw. 'Di ba? So parang ganun lang yung concept niya, guys. Pagdating sa health part naman to. Okay? This can lead to a more loyal customer base. So kailangan nakikita niya na ikaw, nag-e-effort ka rin pagdating sa health mo. Oh. Clear ba tayo doon? Are you learning, guys? Are you learning? Ayan, no? So simulan na natin. I am amazing pure organic barley. So, ito po ay 500 pesos. By the way, no, meron talaga tayong price list. So, tingnan nyo na lang kasi hindi ko na nilagay dito yung isa-isa sa mga price list natin. Pero, ang barley po is 1,000 ang SRP, 500 ang distributor's price. I've searched other barleys in the market. May iba mas mura siya, pero incomparable siya. So, tingnan natin, ano yung difference niya. So, some of this, kinuha ko siya doon sa training ni Mentor Elise nung League of the Champions natin, na anong advantage ng barley natin, no? Pero hindi ko naman na nilahat-lahat kasi may iba pa tayong products na i-discuss. Ang difference ng barley natin ay 3 grams per sachet. Then, it is sourced
from a respected organic farm from Australia, which is a former cattle farm. Okay, hindi po lahat ng farm ay created equally. Number one, yung farm natin, meron siyang certification that it is organic. Number two, former cattle farm po siya. So, since cattle farm siya, yung mga cattle, 'di ba? Nagpupupo sila doon sa soil, which makes the soil more nutrient dense. Kasi wala pong kakayahan yung plant na mag-produce ng minerals. They get the minerals from the soil. So, yon, no? Kaya very healthy and nutritious ang ating barley. Kasi for the longest time, before it becomes a barley farm, cattle farm po muna siya. High potency po ito. Bakit? Harvested at a time when nutrients are at its peak. So, kumbaga, it matters pala yung harvest time niya. Pag sobrang mature na siya, hindi na peak yon ng nutrients ng barley. Kailan yung peak niya? Yung vegetative stage or yung 20 to 30 centimeters high. Okay? O, bakit Mentor Patsy? Bakit yung iba, mataas na bago sila nag-harvest? Kasi po, pag mas mataas na, mas mahaba na yung leaves, syempre, mas marami ka nang ma-harvest nun. So, yung profit, mas marami na rin kasi mas marami ka nang produce. Okay? So, yan, no? Credit to Mentor Elise, no? Siya nag-research yan. Dinidiscuss ko sa inyo. Okay. Tapos, yung paano siya magiging powder? Kasi dinadry muna yan, diba? I-cleanse yan, then idadry yan. So, yung sa atin, low temperature dehydration. So, ano namang advantage nun? It keeps the live enzymes and nutrients intact. O kumbaga, kung familiar kayo dun sa juicing, sino dito familiar sa pag-juice? Ayan, no? Kaya sa juicing, may tinatawag na cold press. Para nandun pa rin yung nutrients. So, dito naman sa part ng barley, since ipapowderize siya, low temperature dehydration yung ginagawa. Kaya naman, intact pa rin yung enzymes and nutrients. Mamaya discuss ko sa inyo yung enzymes, bakit siya kailangan na intact pa rin. Kasi yung mga enzymes na yan, hindi yan nakukuha madalas sa panahon ngayon. Okay? Kasi konti na lang naman yung kumakain ng raw sa panahon ngayon, di ba? And meron ba ditong nakain na ng damo na barley? Di ba wala naman? So this is literally live plant in a sachet. Okay? Kaya clap-clap tayo sa ating barley. Ngayon, we can see other barleys na nasa canister. And then ipapowder, di ba? May scooper na lang sila. I've seen sa another brand na may libre pa silang spoon. 1 spoon is equals to 1 gram para may ganon. So, bakit yung sa atin, naka-separate siya no, sa foil? By the way, yung foil natin ay ginawa talaga siya, okay, para maging fresh lagi yung ating barley powder. So, kaya siya nasa foil para hindi siya madaling mag-oxidize. Kumbaga, hindi siya laging na-expose sa air. Kasi pansinin mo po yung kahit yung mga chicharon, 'di ba? Or kahit yung na lang, powdered milk na nakikita nyo. Pag lagi siya i-try mo siya na expose sa air talaga, na mayat maya, or talaga yung ma-expose siya sa air, anong nangyayari daw, nag-iiba yung consistency niya. Tapos, prone din siya na ma-contaminate. Diba? Na mga, syempre, pag yung kamay mo, baka hindi ka naman sobra nagugas ng tapos yung spoon mo, baka hindi mo siya na-dry ng maayos, diba? Tapos isuscoop mo siya, then open ka ng open. At the same time, pag magta-travel ka, ay hirap naman nun, canister yung pag-travel mo, diba? Unless ililipat mo siya sa cellophane, or lilipat mo siya sa ziplock, diba? Which is, will
be more susceptible sa bacteria and yung sa handling, 'di ba, yung exposure sa air. So kumbaga ang dami mong isipin. Yung sa atin, kaya siya nakalagay doon sa lalagyanan niya talaga, in a separate sachet to keep it always fresh. Okay, so clap-clap ba ang ating barley? Ayan, no? So, yan yung advantage ng barley natin. So, makakasiguro ka dito kasi ito talagang ginamit at ginagamit pa rin ni Miss Maritoni Fernandez, diba? So, barley, our barley has 68 micronutrients. So, sigurado ka na itong nutrients na to, number one, from the soil, which is yun yung pinagkukunan talaga ng nutrients ng barley because yung soil natin, sobrang nutritious soil siya. They manage to maintain yung nutrients ng soil. And number two, yung pag-prepare sa kanya. Diba? Sabi nga, live plant to sachet. So, pag sinabi natin na ganito, kumbaga sabi pa nga doon sa training natin ng Wellness RA, ito lang yung mga alam na micronutrients na meron yung barley pero hindi pa talaga naging in-depth na marami pa na hindi pa na-discover. So imaginein mo, kung may kakilala ka na almost fast food yung kinakainan, mahilig sa snacking, busog na, wala nang time kumain ng nutritious food. Bakit? Kasi nasa grocery, yung mga pagkain, nagchichicheria, busog na. Nagbe-biscuits, busog na. O, diba? So, saan mo kukunin yung mga yan? And when you read the packaging, hindi mo na maintindihan kung ano ba yung mga nandun. Kasi ang hirap na niyang basahin. May mga number pa na alam mo, sa laboratory na talaga kinuha. Pero itong mga to, bigay to ng nature sa atin. Kumbaga, God made to mga to, di ba? So, ito naman, based sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity na book, di ba? So, di ba, ang dami nating testimonies about barley? Grabe, sobra dami, hindi mo na mabilang. Isa doon, na testimony natin, sabi, nung nag-barley ako, mas nakatulog ako na maayos. Ano namang meron doon? Bakit? Kasi may functional ingredients siya. GABA, calcium, potassium, ano pa, tryptophan, vitamin C, o 'di ba? May mga reference pa 'yan, no? Galing to sa IBC Bacolod naman na kinulit na mga information. Anti-diabetes. Bakit yung iba? Simula na nag-barley ako, naging okay yung blood sugar ko. Ano 'yon? Sapo na rin, ano pa, dietary fiber, ano pa, calcium, AMP activated protein kinase. So very important na enzyme niya, no? Ano pa, sa digestion natin 'yan. Polyamines, GABA, SOD. So ang dami. Regulating blood pressure. Meron ba tayong testimonies na ganyan sa blood pressure? Kindly type 2. Pagdating sa blood pressure, meron din dyan. Enhanced immunity, meron din tayo dyan. So, ito yung mga hindi mo naman kailangan na isa-isahin dun sa client mo. Pero kung sila talaga, they ask for in-depth information, you can send this to them. Diba? Tapos, protective liver. It protects the liver. Saponarin, SOD, GABA. So, meron tayong testimony dyan. Si mentor, nakalimutan, si Tito PJ. Okay? So, yan, antidepressant, may GABA, saponarin, vitamins, minerals. Kasi minsan, yung emotions natin, it's because of, yung mga hormones na hindi maayos sa katawan. Diba? So, eto mga to, hindi sila primarily nagtitreat ng sakit. Okay? We don't claim na yung barley ay gamot. So, but barley can work hand in hand sa gamot or pharmaceutical medicines. Kaya to tinawag na supplement. And bakit ba tayo talaga kumakain? We eat to nourish our body. We eat to heal our body. 'Di ba? Pag na-nourish mo siya na maayos, 'di ba? Sabi nga let thy food heal us. So, ang barley is a food.
It just so happened that it's a superfood. Bakit superfood? Kasi ang dami niyang kasama na makakatulong sa katawan mo. Kumbaga, yung katawan natin, kaya niyang ayusin yung sarili niya eh. Unless sobrang lala na talaga. 'Di ba? Kaya niya ayusin yung sarili niya basta i-provide mo siya ng mga kailangan niya para maayos yung function niya. Ngayon, kung hindi mo yun ipo-provide, magko-compensate lagi yung katawan mo. Hanggang sa dumating na yung point na pagod na siya at wala na siyang magagawa para ayusin yung katawan mo. Diba? So it's very important na maintindihan natin to. Bakit kailangan mong kulitin yung nanay mo na mag-barley? O, kasi mahal mo siya. Gusto mo siya mas makasama pa na matagal na na panahon. Kaya lang hindi mo siya mapigilan minsan sa mga kinakain niya. O, so the best thing you can do is supplementation. By the way, disclaimer, walang supplement na kakayanin, 'di ba, na ayusin yung katawan mo na hindi ka magkasakit kung ikaw lagi ka nagtatapon ng napakaraming basura sa katawan mo at kung hindi ka natutulog ng maayos. Okay lang ba 'yon? No? Yung barley, sobrang laking tulong nito. O kung may kakilala ka na sobrang abusado sa katawan, malaki pa rin ang matutulong ng barley. Pero it will not sustain kung ikaw ay sobrang abusado sa katawan mo. Okay? Disclaimer natin yan. Kumbaga parang nililinis mo siya with the barley, pero nagtatapon ka ng dump truck ng basura. Ganon siya. Okay? So yon, but taking barley, napakalaking tulong niya. O para naman sa mga mahilig sa beauty, sino dito gusto young looking, gusto maganda sila, o 'di ba? Beauty and acne detox, meron tong metallothioneins. Hindi na natin mabasa. Kung yung mga ultra-processed food, hindi natin mabasa kasi sa laboratory siya. Ito kasi ay scientific terms na talaga. Cardiovascular disease, tingnan mo, 'di ba? So sa madaling sabi, kung mahal mo ang sarili mo, kung mahal mo ang pamilya mo, this is the most organic supplement that you can find. This is the live plant, barley plant in a sachet, and the best that you can get in the market. Okay? So ito para lang hindi ko naman na to iisa-isahin kasi ang dami na nito. Pero para lang mapakita ko sa inyo na may basis talaga yung mga sinasabi ni Mentor Elise sa Wellness R, 'di ba? Hop and medicinal plants year. Yan. Diba? So never na. 2019. Barley. Ano ba? Na-discover ni Mr. Yoshihide Agawara. Tingnan mo naman, in terms of potassium, ang taas. Magnesium, compared sa spinach and lettuce, ang taas lang sa barley natin. Folic acid. Kaya ako nung pregnant ako, nagba-barley ako that time. Sobrang pag hindi ako nag-barley, parang ang hina-hina ko, mapuyat lang ako, wala na akong energy kinabukasan. Pero pag nag-barley ako, nakaka-sustain siya sa akin. Ano ba yung pinakakailangan for brain development? Pag may bata sa loob ng tiyan, 'di ba? Folic acid kasi nga magte-take ka pa niya ng bibilhin mo sa pharmacy, 'di ba? Vitamin C, it's very important. Times 3 siya ng spinach. Tapos vitamin H, biotin. 'Di ba? Meron yung barley. So lahat na 'di ba? Biotin boosts health of hair, nails, and support a healthy pregnancy and helps manage blood sugar levels. Imaginein mo yon, 'di ba? So ito po ay pag-aaral ni Mr. Yoshihide Hagiwara. So may book talaga tayo niyan, 'di ba? So hindi natin kailangan makipag-away sa pharmaceutical medicines. Pag tinanong ka ng client, kailangan ko ba i-stop yung mga iniinom kong maintenance medication? Ano pong sagot natin doon? Hindi po kailangan. Okay? It's their decision na. Depende yon sa blood exam nila, pero hindi tayo mismo yung magsasuggest na, stop mo na yung maintenance medication mo. Ang maintenance medication po ay para yan doon sa mga current na symptoms na kailangan i-address ng katawan. But barley, ang tina-target niya and lifestyle change is the source of the illness.
Ang usual po, pag nagpa-hospital tayo, they will treat yung current na symptoms ng sakit. 'Di ba? Kumbaga, masakit yung ulo mo, bibigyan ka ng para sa sakit ng ulo. Mataas yung sugar mo, bibigyan ka ng para sa sugar, para ma-regulate yung blood sugar mo. Pero meron pa yan talagang, o kung kunwari high blood ka, magte-take ka ng high blood medication, which is kailangan din talaga siya. Kasi hindi naman pwedeng tumaas yung BP mo bigla-bigla. Kasi pag tumaas yung BP mo bigla-bigla, pwede ka ma-heart attack. But you need the barley to address yung pinaka-source. O bakit ba laging mataas yung blood sugar mo? Bakit ba constipated ka? Bakit ba ina-acne ka? O, 'di ba? So, dun papasok yung barley plus lifestyle change. Okay? Clear po ba yon? So, hindi natin kailangan mang-away ng pharmaceutical. Pero for me, and yung mga natutunan ko sa wellness are, it's never enough. Okay? It's never enough kasi ang nangyayari lang lagi, pataas ng pataas yung dosage. Pero wala talaga yung right education sa tao. And yung iba, hindi ko maintindihan yung iba, no, na skeptic pa sila sa pag-inom ng barley, pero kung makainom ng alak, wagas. O, di ba? O kaya naman kung makainom ng soft drinks, parang normal lang naman. Pero pag yung barley, so pag tinanong ka, sis, natatakot kasi ako minom ng mga ganyan, baka hindi safe. Pwede mo sabihin, sis, kakainom mo nga lang nung Minute Maid. Tignan mo nga yung sa likod nito, puro sugar yun, oh. Dito ka pa natakot sa barley. Very organic to, ganyan, ganyan. So, iba yung naiintindihan mo talaga. 'Di ba? So, yan yung barley powder natin. Sold out ka ba sa barley powder? Kindly type 3. Oh. Oh, next natin are the barley gummies. Ako nakakita ko ng mga bata, no, na talagang napapabayaan talaga silang kumain ng isang pack ng candy. O kung hindi man candy, chocolates. Oh, ang sarap nga naman tingnan ng mga bata na nagpapapak ng mga sweets kasi ang saya-saya nila. Bilang magulang, gusto mo masaya sila, 'di ba? Kaya lang masaya ka pa rin ba pag yung anak mo dinadialysis na? Masaya ka pa rin ba pag yung anak mo nagha-high blood ng early age, teenager pa lang? Masaya ka pa rin ba pag yung anak mo obese? Masaya ka pa rin ba pag yung anak mo punong-puno ng health disease? Cystic acne, 'di ba? I understand na it's part of the hormones, pero I believe na pwede naman siyang ma-minimize, 'di ba? From within. Okay? So, ito yung barley gummies natin. Yung ibang tao kasi talaga, they're not willing to sacrifice yung taste eh. And yung iba, hindi nila gusto yung lasa ng barley. Kumbaga, masyado silang nasanay dun sa lasa talaga ng mga commercialized drinks. Nasanay sila dun sa mga sa mga mini-market talaga na sobrang tamis, kailangan masarap lagi pagkakain ka. Pero the main reason, lagi natin tong tatandaan, ito yung pakakatandaan mo na prinsipyo para talagang magseryoso ka doon sa mga products natin. You're not just eating for pleasure sa mouth mo. You're eating to nourish your body. You want your food to heal you. Okay? So kung yung mga bata, nagki-candy sila, barley gummies na lang. Diba? Though itong barley gum, di ba yung concept naman ng candies, hindi mo rin naman sila pwedeng pakainin ng maraming ganon. Itong barley gummies, hindi mo naman pwede ito ipaubo sa bata porket barley siya. Okay? Kasi ito ay meron ding fiber, meron yang um, iba rin na ano tawag nito, para sa gut health natin, 'di ba? So, hindi rin naman pwedeng sobrang dami. Ang dalawang gummies niya ay equivalent sa one barley powder, one sachet ng barley powder natin. This is sugar-free, non-GMO. Anong ibig sabihin ng GMO? Genetically modified organism. So, hindi siya genetically modified. So, kasi ang mga genetically modified food or genetically modified na anything, nakaka-affect din siya sa DNA natin. Okay? And gluten-free. So, gluten, madalas yan na nagiging cause ng problem sa digestion and nagkakos din ng mga sakit sa katawan natin. Diba?
So yan ang ating barley gummies. So ikaw nag-crave ka sa sweet treat. Ito na lang, barley gummies na lang. So, by the way, ang pag-take pala ng barley natin, bakit nawala dito yun, no? Ang pag-take ng ating barley powder, so balikan ko lang, no? Ang pag-take ng ating barley powder is at least 50 ml, wag po sa mainit. And then, timplahin mo siya. Within 20 minutes, kailangan inumin mo na yung natimpla para hindi na mamatay yung enzymes doon. Take it 30 minutes before meals. Pagkainom mo, wait for 15 minutes, drink 1 full glass of water, and then wait for another 15 minutes before you eat. Paano pag nakalimutan mo? Take mo siya 2 hours after meals. Kasi ang barley po natin is alkaline. So in order to digest the food, maganda acidic talaga yung tiyan natin. Diba? So yun, pagka-take mo niyan, saka nakain. Pag nakalimutan mo, 2 hours after meals or 30 minutes before lunch. So ganun siya, no? So paano yan? Kunwari, first timer ka. Actually, may ginawa akong picture nun. Hindi ko alam ba't wala dito, no? For example, first timer ka at hindi mo na hindi mo, hindi ka pa nakatry ng barley or yung client mo, painumin mo muna sila ng 1 sachet muna per day for the next 3 days. After that, 2 sachets na. So gradual ang pag-add natin ng barley every 3 days po. Meron ba kayong naging experience na merong nagreklamo sa inyo na either na constipate or parang na LBM pagkatapos nilang mag-barley, sumakit yung ulo, ganyan. So meron ba kayong mga ganong experiences? Kindly type 4. Ayan no, na nagrereklamo. Yung iba nagsasabi, nagka-rashes ako, siguro ako sa barley, allergic. So, most of the time, hindi po talaga yan allergy or hindi kahiyang. Meron tayong tinatawag na detox crisis. So, ang detox crisis po ay more on ginagamit yan sa functional medicine, ang detox crisis, at hindi po yan madalas ginagamit sa traditional medicine talaga or yung mga nasa hospital. Okay? Hindi siya ganun ka ginagamit. Though, kasi, kapag yung katawan mo, may inintroduce ka. Especially kung yung nasana yung katawan mo. Kasi yung katawan po natin nag-a-adapt yan eh. Kung for that longest time, ang mga kinokonsume mo ay mga ultra-processed food. So yung microbiome ng tiyan mo, nag-a-adapt din siya doon. 'Di ba? So pag nag-introduce ka ng organic, nag-introduce ka ng good stuff, kahit good stuff pa yan, may adjustment yung katawan mo. And yun yung tinatawag nating detox crisis. Sa detox crisis, pwedeng magkaroon ng headache, rashes sa arms, minimal rashes. So iba naman yung namagana talaga yung bibig, iba naman yung gano'n yung mata, 'di ba? So wala pa naman tayong gano'n dahil sa barley. Grabe naman. Meron bang gano'n yung eksena na kumain lang ng gulay, 'di ba? Wala. Okay? Ano pa? Yung iba constipation, yung iba naman diarrhea. So it's okay, 'di ba? Ang gawin mo lang ay gradual ka. Ngayon, pag nag-diarrhea ka na, 'di ba? Bawasan mo muna yung barley. It means nilalabas na niya yung nutrients dahil enough na yung na-absorb niya. Okay? So, yun siya, no? So, are you learning? So, ito na yung barley gummies natin. So, same concept. But the barley gummies kasi, hindi naman siya kailangan talaga na 30 minutes before meals. So, ang mga barley gummies naman natin, any time of the day, pwede siya. So, yun naman yung maganda sa barley gummies. So, kunwari, nagpi-pickleball ka, i-ano mo lang siya, i-take mo na lang siya. So, yun. So, sino dito ang favorite ang ating barley gummies? Ayan o, yung mga kids. So, maganda yan para sa health nila. Okay, so next na natin ay ang ating choco barley. I would highly suggest na yung barley gummies at saka yung ito, kagaya nito, choco barley, I would highly suggest na paggabi, pag matutulog ka na,
wag na ito yung i-take mo, di ba? Mag-pure ka na. Kasi number one, may calories to. So this is made talaga for you to become energized. So mas maganda i-take mo to ng morning, mga lunchtime, ganon. Yung magagamit mo pa yung energy. 'Di ba? Even the coffee, though may iba kasi nagsasabi sila na kapag sa coffee daw, inaantok pa sila. Yun naman yung effect ng coffee sa kanila. Pero yun lang yung suggestion ko Ideally, pag yung mga gummies, yan pag kunwari, magsa-sports ka, take mo yon, tatakbo ka. Sino dito yung tumakbo ng Sparkle Run? Ayan, kindly comment po yung mga tumakbo ng Sparkle Run. Ayan. So, 10 sachets per box din to. Pero ito ay hindi 3 grams. Hindi ko lang yan nabago. 2 grams lang po yan talaga, no? Use stevia. Ang advantage nito, stevia yung ginamit. Non-dairy creamer. So, kumbaga, pag sa mga ganito kasi mga products, parang specialty products kasi siya eh. Compared sa groceries kasi, na talagang mass-produce siya, tapos talaga ang target market nun, yung mga tao na, kumbaga, hindi naman ganun pa ka-concern sa health, okay yun, 'di ba? Pero yung sa atin kasi, health conscious na eh. Yan, no? Source from a respected organic farm. Kasi pareha lang naman to ng pure barley natin na pinanggalingan, 'di ba? Sa Australia, same lang siya. High potency rin siya. So, ang sarap po ng ating choco barley. Quality talaga, worth it po talaga yan sa lasa. Okay? Taas ang mga maka-choco barley. Ayan, no? Ginagamit din yan ni Carlos Yulo. Trivia lang, no? Oh, ang sa atin po ay superfood. So, mamimili ka lang eh. 'Di ba? Nagbabayad ka rin naman sa labas. Sino dito, to be honest? Nagsa-Starbucks ka pa rin naman. 'Di ba? Yung ano doon, yung chocolate na drink, 'di ba? O kaya naman, anywhere na bumibili ka pa rin. 'Di ba? Yung sa atin kasi, kung titingnan mo this is at SRP per sachet. Kasi pag member ka, 50 pesos per sachet na lang siya eh. Both the pure barley and the choco barley. These are packed with micronutrients, enzymes, antioxidant, anti-inflammatory, immune booster. Magkano? SRP 100 pesos per sachet or 50 pesos per sachet pag distributor ka. Pag bumili ka sa labas, yes, maaring mas masarap kasi talagang ano yun eh. Kumbaga, yun yung product nila. Kailangan masarap talaga. 'Di ba? Baka hinaluan na yan ng whipped cream. Ano-ano na hinalo dyan. 'Di ba? It's high in calories. Nakakabusog din siya. Pero maraming sugar and chemicals but with little or no nutritional value at all. Usually yan, 135. Depende sa size. Kumbaga, kung sa mga social ka ng mga coffee shops, pwedeng mas mahal pa, 195, 200. For what? Kaya nga 'di ba, yung una ko nang in-emphasize sa atin na principle, bakit ka ba talaga nag-i-ingest ng food? And it must not be always because of pleasure. 'Di ba yung iba, stress ako ngayon, kailangan ko to. Yes, okay 'yon, 'di ba? Paminsan. Pero kung lagi mo 'yon, akala mo na-elevate yung stress mo. Na-elevate siya in a while. But after that, lalo kang stress because your body is stressed inside. So, yan siya, no? Are we learning? Yan. So, meron din tayong barley latte and barley mocha. So, eto, 2 grams of barley siya per sachet, yung pure barley. And ang coffee talaga kasi, pag hindi siya decaf, is highly acidic talaga. But remember, barley is alkaline. Plus, this is also with alkaline blend. So, ang ginagawa niya, ninoneutralize niya yung acid sa tiyan natin. Ngayon, yung iba nagtatanong, ilang beses ba ako pwedeng magkape, mens? O, 'di ba? So, yung iba kasi sanay na sila magkape ng 9 coffees per day. 'Di ba? Pero sana naman wag tayo umabot sa ganon. Kasi po, ang coffee talaga can cause dehydration.
Pero ang maganda kasi sa barley natin, kompleto rin siya sa electrolytes. Kumbaga, nagkakape ka, okay, may benefits ang coffee, pero since it has barley, na-compensate niya with regards sa acidity, with regards dun sa electrolyte imbalance. Of course, kailangan mo rin ng water, though ito wala naman siyang sodium. 'Di ba? But the potassium na nakita niyo naman kanina, phosphorus nandun siya. So, yung dehydration, mas nare-replenish ka kasi with barley na rin siya. Kaya maganda siya. Tapos, stevia din yung sweetener nito. Alam mo ba yung usual na coffee na 3-in-1, ang equivalent na sugar nun is 13 to 15 teaspoons of sugar. So, try mo mamaya sa bahay or kung yung mga nasa bahay ngayon, mag-teaspoon ka. 15 or 13. Ganon karami yung sugar sa 3-in-1 coffee. Oh, ano pang meron yun? Puro, puro ano na yun chemicals na yun, 'di ba? At least ito, meron tong barley. Okay? Tapos, stevia pa yung gamit. Which is stevia, yan na yung safest na sweetener sa mga diabetics. Okay? But of course, we're talking about moderation. Hindi yung exaggeration na makakaubos ka ng isang box per day. Okay? So, wala naman siguro pong ganon. Too much of the good stuff is still bad. Okay? Pero, kumbaga, kung ikaw ay nagkakape, ang maganda nga yung sinabi ni Mentor TJ, nakakita ka na ba na nagkaroon ng crisis at yung mga tao tumigil magkape? Hindi. Magkakape at magkakape talaga yung tao. Ito po yung second na most consumed liquid po sa earth. Okay? So talagang ano talaga, may market po talaga ang kape. It's just that we're marketing a healthier alternative pagdating po sa coffee. Very healthy because it has barley. Next natin are other products. The question is, 'di ba? Ang ganda ng mga barley products natin. Ano pa ba yung mga ibang products na gagamitin natin? 'Di ba? Aside from the pure barley. Ano pa? Eto, yung ating mga amazing coffees. Meron tayong Tongkat Ali. So, from the left tayo magdi-discuss, no? Tongkat Ali, ang maganda po kasi dito is a natural aphrodisiac. Yung iba kasi natatawa, no? Kasi parang Viagra daw. Di ba nakakatawa siyang i-joke, no? But there are cases kasi or diseases na talagang nawawalan ng tawag na to, ng gana yung tao pagdating or bumababa yung sexual drive ng tao. Bakit? Example, diabetes. O bakit? Kasi nerves na talaga yung may problem doon, 'di ba? Kasi mataas yung sugar lalo na pag uncontrolled. Ganon din yung high blood pressure. Yung mga medications na yan, they also have side effects. At pwede rin out of old age. So, nakakatulong siya compared sa uminom pa sila ng mga synthetic na nakakatakot din naman, 'di ba? Ito kasi plant lang siya, natural siya. Pero ito pong tongkat ali natin, hindi lang po 'yan para dun sa mga kailangan magkaanak, 'di ba? Yung mababa na yung sexual drive. Pampataas din 'to ng libido. Hindi, aside from libido, ng sperm count. Because there are mga workplace na nakakababa talaga ng sperm count. And I found out, no, kaya ko lang to nalaman kasi may mga tito ako na nagwo-work sila sa barko. And nandun sila sa may makina. Tapos yung iba naman, nandun din sa taas, pero ang inexplain kasi doon, parang yung radiation ba yun? O kaya yung parang kung sa baba naman yung sobrang init. In short, may mga workplace, aside sa nagiging stressed yung tao, hindi lang workplace yung workplace yung ganon, yung example. May mga situation na yung sperm count talaga bumababa siya dahil pag stressed, kapag hindi healthy yung kinakain, pag hindi kompleto yung tulog, ganon siya. But aside from that, pwede rin to sa mga babae. Aside sa nakakataas din siya ng libido sa babae, ang maganda rin naman sa kanya, nakakataas siya ng energy. O kunwari, ikaw yung taong wala kang problema sa ganon. 'Di ba? Healthy ka, bata ka pa, wala kang problema sa ganon. But this coffee boosts yung energy.
Kaya po, yung grupo namin sa Negros, nagugulat yung mga, kasi meron silang ano basketball team. So ito po talagang personal testimony po to na kinuwento sa amin at nakita rin ng dalawang mata namin na uminom sila ng tongkat ali, no? Nagtataka yung iba kasi ano po ba yung usual na iniinom kapag ikaw po ay maglalaro ng basketball? Yung usual, ano, mga energy drink, ano pa? Electrolyte drinks like Gatorade, mga ganon. 'Di ba? Yun yung usual. Nagugulat yung mga kalaban nila. Bakit sila nagkakape? And tongkat ali po yung iniinom nila. Why? Kasi it boosts energy. So, yun yung maganda sa kanya. Tapos, ang dami pa niyang health benefits. Kumbaga, nagko-consume ka na lang rin naman ng coffee, make it a point na yung iniinom mo, may iba pa siyang health benefits, hindi lang empty calories. Diba? And cafe macchiato, aloe vera is very good in many ways. Pero for digestion na lang muna tayo. And then, of course, quality Arabica coffee yung gamit dyan. Garcinia Cambogia is a natural slimming supplement. Kino-convert niya kagad yung energy into fat. So, ginagamit na niya. So, nagbo-boost din to ng energy. Glutathione is good for the liver. And L-carnitine, guamara and L-carnitine, natutulungan din yan na mag-burn ng fats. So, more on, pinapabilis nila yung metabolism. Then, ito naman, black coffee. So, perfect to do sa mga tao nagkikito or low carb, 'di ba? So, iba-iba naman ang mga napipiling diet yung mga tao. Kasi, eto, black coffee lang talaga siya and the barley. So, you get to enjoy the benefits of the barley with the black coffee. Then, coffee with glutathione. Glutathione is a powerful antioxidant and nakakaputi rin siya. Yun yung side effect niya aside sa nakaka-cleanse ng liver. So, maganda dito habang nagkakape ka, gumaganda ka. O, 'di ba? Hindi ka lang tumataba. Kagaya nung sa mga usual na other commercialized brand. Tumataba, nagkakasakit, dito nagiging healthy ka habang nagkakape ka. Nakakapag-relax ka pa. Okay? Yung Amazing Garcinia Cambogia naman, this is an appetite suppressant. 'Di ba nagju-juice din naman tayo? Ako laking juice ako yung mga nasa groceries na juice. Ang lakas pala makapagpataba ng mga yun. Hindi naman ako na-inform. Hindi rin na-inform yung family ko. 'Di ba? Kaya pag ngayon, pag nagdi-discuss ako, I make sure na I inform the people. Kasi nagki-care ako sa kanila 'Di ba? So yung grape juice naman natin, appetite suppressant siya. May iba kasi na talagang kumbaga, hirap silang pigilan yung sarili nila 'Diba? So, nakakatulong to just to jumpstart yung healthy eating. Then, boost your mood by reducing stress. Yan, no? So, may compound siya na helps boost serotonin. Yan, no? And acts as an antidepressant. So, happy hormone kasi yung serotonin. And converts fats into energy. So, instead na i-save mo sa katawan mo yung fats, kino-convert na kagad niya sa energy. Kaya more energized ka. Compared sa other supplements na pupu ka ng pupu, di ba ganun minsan lumalabas pa yung oil doon sa katawan mo pag ininom mo, tapos parang irritable ka, pagod ka dito, kabaliktaran. Di ba? Energized ka, happy yung mood mo. So, yan. So, buti pa tong ano, no, Garcinia na pasok ko, yung barley, hindi kanina. So, yan. Ang Garcinia po ay mixed with less than 200 ml of water. I highly suggest na before lunch mo na lang to inumin than before breakfast. Pero kung kaya naman ng tiyan mo, kasi juice pa rin siya, no? Grape juice. Kung wala ka namang hyperacidity, go ka. 'Di ba? So, 1 hour before lunch or meals, best serve cold din kasi siya. 'Di ba? So, pag umaga ba, magko-cold ka ba? 'Di ba? Hindi naman. O, warm pa nga dapat 'di ba? Then, drink 2 to 3 sachets per day. Don't go over 3 sachets. Okay, wag ka sobrang magmadali pumayat. Hanggang 3 sachets lang talaga to, guys. Then always drink a glass of water 15 minutes after drinking your slimming grape juice. Why on an empty stomach? Bakit before lunch yung suggestion ko? Kasi at least naman nakakain ka na ng umaga. Hindi siya fully empty. 'Di ba? It takes advantage of the appetite curbing effect of the supplement but
Even more important, it needs some space to work its magic. 'Di ba? Drink lots of water all throughout the day kasi yung metabolism mo mas bibilis siya. So imaginein mo para ka nagwo-workout even at rest. Yung pagdating sa metabolism mo kasi bumibilis siya. Okay, this is not suitable for children and pregnant, lactating women. Okay? Kasi po mapapasa sa anak ninyo yung Garcinia, wala na rin siyang gana. Oh, wag ganon. 'Di ba? Take it for 12 weeks. After that, stop for 1 month. Then, saka ka ulit mag-continue. Advisable siya sa 16 years old and above. Then, yun, no? Then, yung iba, bawal sa may goiter, problem, asthma medication, type 1 diabetic meds, yung mga anemic, and taking pain medication. Okay? So, yan. Tapos, amazing uh, acai berry extract with collagen and bacopa. Basta berries talaga, powerful antioxidant sila. So, yun yung maganda sa acai berry natin. Kaya, beauty drink talaga to, guys. Then, bacopa monnieri is good for the brain. Para to sa mga students din 'di ba? Yung mga kabataan na kailangan nila mag-memorize ng marami, maganda rin to sa kanila. But collagen is very important for people 25 years old and above. Bakit? Kasi pag 25 years old and above, bumabagal na yung production ng collagen. Kaya yung mga wrinkles, nagsa-start na yan, 'di ba? Lalo na pag very unhealthy lifestyle ka, yung mga night shift. Ayan, no? Saludo ako sa mga night shift, pero you're also sacrificing your beauty. Kasi iba po talaga ang tulog kapag gabi. Kasi may body clock tayo. So, collagen can help you with the hair, nails, joints, skin. Yan, omega-3 is good for the heart, barley, na-discuss na natin. Ginseng, good for digestion. Gotu kola and turmeric for digestion din yan. Okay, so ang ganda ng acai berry natin, ang sarap pa niyan. So it's not recommended sa mga bata talaga kasi they're full of collagen pa. Okay? Pero kung ano naman, kumbaga half lang, pwede na rin. Kasi basta wag lang yung mga babies, guys, 'di ba? Yung mga ano naman na 8 years old and above, ganyan. Kasi yung anak ko favorite to. Pero hindi ko naman siya, kumbaga, pinakamarami na yung one sachet a day, tas hindi naman araw-araw. Heavily on barley and gummies yung anak ko, choco barley. The next natin, yung I Am Amazing Smile and yung soap. Ngayon, eto na lang, no-brainer na to. Paano mo to i-explain dun sa client mo? Eh magkano lang naman yung ibang toothpaste sa market? Ang dami-dami pong cases ng throat cancer. Okay? Tongue cancer and other cancers that you can think of na pag inanalyze mo talaga siya, ang daming carcinogens na tinitake natin at ginagamit natin. Iba pa yung mga panlinis ng gamit, iba pa yung mga ano no, yung mga ginagamit natin panglinis ng ang tawag nito, mga tiles, yung ganon. Sa CR, iba pa yon. Pero going back dito sa toothpaste, pag binasa mo kasi yung likod ng mga commercialized toothpaste, hindi mo siya mabasa. Tapos ang dami. Yun na lang yung isipin mo, ang dami niyang ingredients na hindi mo mabasa. Eto po bang ingredients ng toothpaste natin na babasa mo? Yes. Very clear. Organic barley, bee propolis, aloe vera toothpaste. Tapos. Ganun na siya. 'Di ba? So, ibig sabihin, this is healthy, organic, and hindi mo kailangan ng marami para magbula siya. Yun yung maganda sa kanya. Okay? Tapos, pagising mo sa umaga, less yung bad breath mo. Pwede rin siya sa bata. 'Di ba pag sa bata, iba pa yung toothpaste nila kasi sobrang anghang minsan para sa kanila nung adult toothpaste. Ito kahit sa bata pwede. So, ang ganda po niyang gamitin. Okay, again, if you're the type of person who wants to invest in your health and your family's health, go ka na dito. Kasi at the end of the day, babawiin din naman yan sa hospital eh. Kunwari, tipid na tipid ka talaga.
'Diba? Doon sa mga ginagamit mo. At the end of the day, yung itinipid mo, babawiin din yan sa ospital eh. Kunwari, hindi ka nagbabarley. Tinitipid mo yung sarili mo. Oh, yung anak mo, member ka na ng IM, pinagtsatsaki mo ba? Pinagmamilo mo pa? Eh may choco barley naman tayo. At the end of the day, kasi sowing and reaping rin naman yan eh. When you sow for your health today, you will reap it sa coming days. Pero kung tipid na tipid ka, pagdating sa health mo, hindi mo talaga naisa sa puso yung reason kung bakit magla-lifestyle change ka, bakit mag-change ka ng products, aanihin din natin yan in the future. Okay, pagdating din sa soap, usually yung ibang soap sobrang tapang ng amoy, 'di ba? Etong soap natin is moisturizing, anti-aging, revitalizing. So 100 grams yan, 'di ba? And matagal-tagal rin yan maubos. Ako po, very ano ako sa soap, no? Yung mga products na ginagamit ko, wala talagang fragrance. Eto, may amoy to, pero hindi ako nauubo. So, dun pa lang nalalaman ko na, kasi yung ingredients din niya, pag nakita mo, nababasa mo pa rin. Oh, 'di ba? Tapos konti lang, compare the usual soaps. Ayan. Ngayon, so, usually, yung iba, 'di ba, sa drugstore sila, or online shops. Why? Because it's convenient. They go for the convenience. Kunwari, bumili na sila talaga ng gamot, tapos kumbaga napadaanan doon, 'di ba? Accessibility, too much options, market or mainstream pricing, no deeper rapport. Yun naman yung disadvantage niya. Na-advantage sa atin. Why? Kasi sa drugstores po, nakalagay lang doon yung mga products eh. Pero, kumbaga, they still rely on marketing ng social media, content creators, or mga mainstream marketing ng mga artista sa TV. But, at the end of the day, 'di ba, wala talaga nagva-vouch. Unless nag-heavy on marketing sa testimonials sila. Pero sa IM Worldwide products, they can see it offline or online. Kasi marami rin naman sa atin, they put it in their physical store. May mga ganon din eh, 'di ba? Hinahalo nila doon sa ibang products. May mga ganon na sellers. But majority offline, online, hawak mo yung products, 'di ba? You don't need physical store in general, word of mouth. You can build deeper intrapersonal connection which will have more trust. Kasi po, pag sa drugstores, ang dami. So, kumbaga, bahala na sila sa buhay nila kung ano yung kukunin nila doon. Unless naglagay talaga ng tao na magbebenta. Yung naglagay sa drugstores, 'di ba? So, kumbaga, wala siya talagang heart. Hindi talaga maka-capture yung heart ng tao. More on information lang pag sa drugstores. 'Di ba? Pricing of products are highly competitive, especially pag nag-member na. And customers can be a distributor and can have lifetime benefits. Okay? So, i-compare natin. Baka kasi hindi na-appreciate dito ng iba. Baka ikaw mismo namamahalan ka do sa produkto mo. Okay, let's say dito sa IV collagen. Pero ang in-example ni Mentor E kay iba eh, yung collagen ni ano no, ni Dr. Vicky Bello. Itong IV na lang. Sino ang kanilang brand ambassador? Si Catherine Bernardo before. So lalabas na 117 pesos per sachet ang IV. Okay? 117. 1,650 divided by 14 sachets. Yung sa atin, kapag hindi ka member, magkano po? Ang 14 sachets is 2 boxes yon ng barley. 1,4 divided by 14, 100 lang. So, mas mura tayo, SRP pa lang. Pero sino pong umiinom ng barley natin? Sino pong umiinom? Heart Evangelista, naghawak niyan, Jong Hoyon, 'di ba? Brand ambassador ng Bentley at saka Louis Vuitton. Aramina, yan yung mga naging brand ambassador natin. Heart Evangelista talagang staple product niya talaga ang acai berry. Kumbaga, hindi naman siya super paid to endorse the acai pero nagustuhan niya talaga. Biruin nyo, 100 lang ang SRP per sachet. Competitive ba guys? Ang tagal na ng IV sa drugstores.
Walang nagbebenta niyan na talagang nagsasabi ng benefit sa drugstore. Nakakita ka na ba ng nakatayo na babae na nagbebenta ng IV sa drugstore? 'Di ba? Wala. Walang nagsisell niya na, ito sobrang ganda nito, ganyan, ganyan. Wala po, 'di ba? Saan sila? More on billboards, online, 'di ba? Pero hindi pa nga grabe yung sa online na marketing nila. Pero how many years na sila sa market? More than 10 years na yan sa market. Or 14 years, 15 years na yan sa market. Magsistay ba ang isang produkto sa market kung hindi nabebenta? Hindi. Okay? Ibig sabihin, may bumibili. Magkano po yan per sachet? 117 per sachet. Sa atin po, hindi lang collagen. Acai berry yan. Kumbaga, it works hand in hand, the antioxidant, the collagen, the Bacopa Monnieri, 'di ba? At only 100 pesos per sachet at SRP. Pag member ka pa, 'di ba? Magiging 700 na ano na lang siya. 700 for 14 sachets, magiging 50 pesos na lang siya, guys. We need to appreciate our products. Baka hindi mo kasi siya na positioning. Akala mo mahal. Mahal naman yung acai berry. Juice lang naman yan. Hello! Nabebenta nga eh. 'Di ba? Oh, tayo may artista rin. Iniinom pa talaga, hindi lang nagpo-posing yan. Talagang umiinom si Heart niyan. 'Di ba? Eto, Amazing White. Hindi ko diniscuss kanina yung Amazing White kasi didiscuss ko dito. This is a powerful glutathione. Yung glutathione po natin na yan ay pure. Tapos sinaluan pa siya ng ibang para sa skin. Okay? Hindi sobrang taas ng gluta content nito. Pero it is made para maging glowing ka talaga. Kasi kumbaga, i- i-expel din naman ng katawan mo pag sobra yung glutathione. So kumbaga, parang napupunta lang rin sa CR, 'di ba? Yun kasi yung positioning ng ibang gluta. Ito, ang taas ng gluta content na to, mabilis yung effect. But what usually consumers don't understand, iihi mo lang siya eh. So, mas importante po yung combination ng products na nilagay dyan compared doon sa dami ng glutathione na ilalagay mo. Kasi, we can only absorb kung ano yung kaya nating i-absorb, okay? So, sino ang brand ambassador ng Met? Okay, iba-iba. So, eto kasi tinapat siya, Korean star din to, pero hindi ko po siya kilala. Okay? Si Jong Ho Yon ay, ano yung mga na-endorse si Jong Ho Yon? Ano po, kindly type po. Ang in-endorse po ni Jong Ho Yon ay Louis Vuitton, Bentley, IM Worldwide, which is nakaka-proud. 'Di ba? So, ang maganda naman dyan, tabla lang eh. 'Di ba? Pero, pagdating po sa pricing, sa atin, 25 pesos per capsule na lang kapag ikaw po ay member. 50 pesos per capsule kapag hindi ka member, which is parang sa kanila 47. Parang mas mura yung sa kanila, 'di ba? Pag SRP. Pero yung sa atin, ang goal mo kasi ipa-member mo sila. Okay? So beauty vitamins kasi yung sa atin. And this is made from New Zealand. Okay? So, ano ba tayo? Are we learning? Ayan, no? Next natin, vitamin C, yung Immunergy. Oh, magkano yon? Ito kasi ang ascorbic acid with zinc and cholecalciferol. Okay, so in fairness, tatlo naman yung ingredients niya. Okay, 315 pesos per capsule. Pag sa ate, 1050 siya per capsule. Sa atin, sodium ascorbate, so hindi nakaka-updi ng tiyan. Zinc is good for the gut health. So, for immune system din yon. Pag okay yung gut health mo, okay immune system mo. Vitamin D, yan yung madalas na nane-neglect na vitamin na kailangan para mag-work yung ibang vitamins na tinitake mo sa katawan. Without the vitamin D, kaya nga 'di ba, kahit nagsusupplementation ka, pero hindi ka naman nasisinagan ng araw para kasi Dracula, 'di ba? Kasi gabi ka gising, hindi ka na. Pansinin mo yung mga tao na
night shift na hindi sila nasisinaga na ng araw or kaya yung mga night owl lang talaga na kumbaga ang gising nila, tulog sila pag umaga, hindi sila naarawan. Parang pagod na pagod pa rin yung itsura nila kahit nakatulog naman sila. Number one, dahil iba yung tulog ng gabi. Number two, because of the vitamin D. It activates a lot of vitamins sa katawan natin. Okay? Para ma-absorb siya because of vitamin D. So, it's very important. Moringa oleifera is a very nutritious plant. Yan po yung malunggay na ang dami pa niyang nutrients. Kaya, it is best na combine with the barley. Kasi barley, ang ginagawa niyan, ito, pang-immune naman. Kumbaga sa panahon ngayon na sobrang nag-mutate na rin yung viruses and bacterias, kailangan extra pa yung ano natin, tinitake natin, 'di ba? Para ma-protect yung katawan natin. So, eto, pag hindi ka member, para siyang 50 pesos. Ay, kung hindi ka member, 10 pesos siya, sorry. 500 divided by 50, 10 pesos siya. Pero kung member ka na, magiging 7 pesos lang siya. Guys, do you appreciate our products? Ayan o. Napakita nyo ba to do sa mga clients nyo? 'Di ba? Oh, napakaganda niya. Oh, why people buy products at the end of the day, discount? Oh, why will they buy our products? Quality of products, that is very important. Kasi ang dami naman sa labas na options. Pero bakit products natin? Because of the quality. Okay? Isa yan sa mission and vision ng company to provide quality products. Then rebates and income opportunity. Oh, pakita ko sa inyo ha. Oh, sa paggamit ng produkto, sa pag-share ng produkto natin, 'di ba? You can be a user, you can be a pusher or seller or network builder. Pero ito naman, yung pwedeng mangyari sa'yo, na healthy ka na, kumita ka pa. Oh, paano yon? Men's Patsy, wala kasi akong alam sa ganyan, wala akong time. Para sa mga members natin dito abroad, 'di ba madalas walang time. We understand. Pero dito kasi sa IM, what you sow is what you reap din eh. 'Di ba? Sa lahat naman. Oh, if you want more time, you must give time. Hindi ko sinabi na kung busy ka ngayon, i-give up mo yung work mo. Mag-alat ka. 30 minutes to 1 hour of your time na iaalat mo dito can have a significant impact sa future mo financially. You might be earning in dollars o kaya ibang euros yung ina-earn mo, pero dito kasi yung bagay na darating yung time kahit yung anak mo makikinabang sa income mo. Ganon siya. Sa pagbibigay mo lang ng 30 minutes to 1 hour of your time every day. Sumagot ka ng inquiries, gumawa ka lang ng video mabilisan, 'di ba? So ganon lang siya. Oh, eto, income, oh. Iba-iba ng background eh. May seafarer, merong employee, 'di ba? Tapos relax. Hindi kailangan na araw-araw. Oh, may income from residual na kasi meron tayo dito na kapag yung packages yung pumasok, may income ka. Pero just by the consumption of your organization ng products, may income ka pa rin. 'Di ba sobrang ganda? Ang ganda ng products, i-share mo siya para makatulong ka dun sa mga tao. Number three, kikita ka pa, kikita rin sila. May rebates din sila. Ikaw mismo na bumibili ng product, nagko-consume lang, may rebates ka po. Ibig sabihin, may binabalik sa'yo na pera kada bili mo ng product. O, si Mentor Teen. O, isa siyang college dropout, pero ngayon nakailang sasakyan na dito sa IM Worldwide. Alam niyo po, hindi lang umabot yung income ng ibang MVP members ng team natin eh. Bakit? Kasi sobrang dami kino-compute pa. Okay? O, lalo na yan sila Mentor JC. Nako, residual sales match pa lang yan. Parang ano na no, sahod na ng executive sa labas. Isang wave to earn pa lang ha, residual ya. Sila Mentor Ikay, 'di ba? So, yun siya. O, ngayon, before I end, papakita ko sa inyo to. I want to emphasize. Sino dito yung familiar dito sa Pinoy boy group na to? Sino? Kindly type kung anong boy group sila. Pinoy pop group. Sige. Kindly type po, kindly type. They are the SB19. Oh, 'di ba? SB19, no? Bakit ko to dinidiscuss sa inyo?
Kasi nitong nakaraan, they raised the bar. Okay, they raised the bar for OPM at the SMDC Festival Grounds. So, kumbaga, sila yung largest na nakapag-produce ng, ano to? Ng record, no? Pagdating sa concert style. Kumbaga kasi open area yan eh. Yung last na ano nila sa SMDC grounds. Ganito po karami yung pumunta. Wag na wag po pala nating sabing walang pera ang Pilipino. Na-empower ako dito sa part na to eh. Imaginein mo, magkano po yung ticket niyan? Ang ticket niyan, pag VIP, super VIP, yun ba yung tawag? SVIP ka, may 14,000. Eh, ang laki nung allotment para sa SVIP, para isang tipak na ganun talaga nung grounds eh. Tapos may VIP pa, yung VIP I think 10,000 yon or 11,000. Tapos may gold pa, gold magkano yung gold? 8,000 or 7,000. Tapos may mga next pa. In short, 10,000 po yan, million, million, million po yung nalabas ng sambayan ng Pilipino dyan. O, 'di ba? At isang concert pa lang yan ng SB19, iba pa yung sa ibang bansa, 'di ba? So, gano'n na lang ka-influential tong grupo na to, sobra. Na kahit po yung confetti, meron po ba ditong fan ng SB19? Eto no, kahit yung ticket, alam niyo yung mga cards, NBA cards na nilalagay talaga sa glass? Ganon, yun dito. Yung ticket nilalagay sa glass kasama yung confetti. Tapos yung merchandise nito, yung nakukuha mo sa concert, pag umattend ka ng concert, 'di ba, may merchandise 'yan. Pag VIP ka, may cap. Yung last time sa amin, may cap, may bandana, may bag. Alam mo, binibili siya ng fans up to 4,000, nagbi-bidding pa sila, 'di ba? So ganon katindi yung fan base nito. And I am proud to say that we are one of the major sponsors nung nakaraan nilang concert. Grabe no. Tingnan mo nga kung sino yung mga kasama dito na mga major sponsors. Soler, Pure Gold, Summit. Ito mga patrons na to eh. Pero kasama natin Soler. Sino yung co-presenter? Metrobank. Grabe. Hindi pa ako buhay, meron na tong mga to eh. 'Di ba? Eh yung IM, technically 8 years pa lang, hindi pa tayo na 9th year anniversary. Pero tingnan mo naman, yung company natin, nakikipagsabayan na sa mga companies na more than 50 years na. Isn't it amazing? Ayan, oh. Pakitype nga po, amazing. Ayan. Oh, eto, napatunayan ko yan, no? May music ba to? So, wala siya sound. Ayan, no? Basta dyan, ine-endorse nila yung I Am Barley Gummies natin. Oh, syempre ako rin. Ayan. Tapos, eto, um, kinuha ko to na video kay Mentor Liza. Ayan. Tapos, ayan. Meron ako nakausap. Punta kami tomorrow to support at sponsor din ng IM. Yan yung sabi ko sa kanya. Yes, kaya nga tiwala ako kasi IM ng mga atin. Sponsor si Ninang IM eh. 'Di ba? Nakita nyo gano'ng karami yung fan base. Hindi pa member lahat ng yon. O karamihan doon hindi pa member. Kasi ilan lang naman kaming members doon na talagang pumunta. Okay? Yan. Credits to Mentor Liza dito sa video. No? Ang galing. So, yan kami. Nasaksihan ko talaga. Grabe, no? Nandun yung booth natin. Nakaka-proud. 'Di ba? Tapos, next natin, the Beanie. Oh, sinong kilala ang Beanie? Sino po nakatan ng Coachella? Ah, taray. Okay. Sino po yung nasa Coachella lang? Sa couch lang nanood, 'di ba? At sa YouTube. Okay, so ang pinakamataas talaga na viewed, highly viewed dyan is Justin Bieber. 134 million views. And next natin is the Beanie. Ayan, 25,000.5 million views. Nakakatuwa. Ano po yung Beanie? Ayan o, nag-perform sila. Ang sexy, ang gagaling. Beanie po is one of the brand ambassadors of IM Worldwide. So pag narinig mo yung ibang recordings natin, they have personal testimonies about the barley. In fact, they drink the choco barley specifically kasi pag sumasayaw sila talagang hataw.
'Di ba? So yung Choco Barley nakakatulong talaga 'yon to energize them. And yung kahit yung mga parents sila, pinapainom nila ng barley, ayan no. So yan, nakaka-proud ba? Nakaka-proud no? Grabe yung reach ng mga brand ambassadors natin. Oh, may tanong ko lang. Yung iba ba mga nasa drugstores, may ganun ba ng mga brand ambassadors na ganito ka grabe talaga? 'Di ba wala? Yung iba wala, yung iba meron, 'di ba? Pero hindi naman sobra. Pero yung sa atin kasi talagang ano, massive. Gano'n katindi, 'di ba? Imaginin mo 'yan. O next natin, Ahof. To be honest po, hindi ko po kilala ang Ahof. Ayan 'no, siguro kasi hindi ko siya time. Pero marami tayong hindi kilala na kilala pala, na sobrang laki nung reach niya. Eto po pakita ko sa inyo 'no, pinost 'to ni Press, shinare niya. Last time na nag-concert sila, puno po. Puno ang Araneta Coliseum. And lahat ng tao diyan kinakanta yung kanta nila. So grabe yung reach nito, nakakapagpapuno ng Araneta Coliseum. Latest natin ngayon is the Sonara na ano natin 'no, na kasama natin sa EA. Oh, ang laki rin ng reach ng Sonara kasi yung fans ng SB19, fans din ng Sonara. Okay? So yun siya. Oh, eto na yung latest natin sa Sparkle Run. Nito lang nakaraan na May 30. So, tumakbo tayo dyan and nakaka-proud ulit. Bakit? Kasi I am worldwide, nakasulat siya sa likod ng ating singlet. Singlet ba tawag dyan? Ayan, no? So, yan. Nasa likod yan, nandun ng I am worldwide. Pakita ko sa inyo. Wala lang sound no? Pero, yan, tignan nyo, may booth tayo dyan. Nakaka-proud. Sobrang daming tumakbo dyan. Grabing daming tao. Yung kuha ko na yan kasi ano na, maliwanag na yan eh. So, yung mga tao, yung iba nagsiuwian na. Yan, no? Medyo latter part na yan. Pero grabe, yung mga kasabayan din nating brands dyan. Yan. So, nakaka-proud. Tapos, of course, hindi nagpahuli ang ating mga mentors. May ibang mentors pa dyan na talagang nag-prospecting. And tao na talagang lumalapit. They ask about our product, ganon. So, nakaka-proud yung I am worldwide, di ba? So, in short, yung company natin, nandyan na sobrang kumpleto na. Gusto ko lang maintindihan nating lahat. 'Di ba? Yung pagdating sa price, competitive tayo. Wag na wag yung iisipin na, mahal yung product namin. Ako, yari ka dyan, 'di ba? O, yung produkto, ang ganda. Yung presyo, very reasonable, competitive sa market. Para sa quality niya, very reasonable. Organic, pinag-isipan, maganda sa katawan, 'di ba? Hindi lang yung basta makabenta. And sa marketing part, baka lang nakakalimutan mo. Iba, namamahalan kasi sila mens, ganyan. Baka kasi hindi mo lang na-explain. Actually, sis, pag bumili ka rin ng ganito sa drugstores, ganyan-ganyan. O, isasabihin ng iba, may barley gummies din naman na mas mura. Siyempre, tingnan mo yung quality. Ang layo ng quality kasi. 'Di ba? So, yun yung advantage natin na tayo ay through word of mouth. So, isabuhay mo yun para sa mga bago dito na ang nagsha-shutdown na kagad yung utak na hindi kasi ako mahilig sa ganyan, hindi ako magaling sa ganyan. From the heart lang. Hindi lahat ng sasabihan mo mapi-please mo, true yun. Hindi lahat ng sasabihan mo, bibili. Pero at the end of the day, when it comes from your heart and you have a testimony and you can back up with your knowledge, imposible na wala kang mapapiin, imposible na wala kang mapagamit ng products, imposible na wala ka pong mabenta sa sobrang daming gandang products natin na very competitive in the market at tinutulungan pa tayo ng IM Worldwide to advertise and to market. Biruin mo ang kasama na natin dito, Small Laude, Mariel, ano pa, Jungho yun before, 'di ba? Si Alden Richards, kumbaga sila na yung kasama mo eh. Kumbaga tinutulungan ka na nila. So, wag ka ma-discourage 1 to 2 times. Sinabi mo siya sa kaibigan mo, nag-no siya sa'yo, wag ka ma-discourage na ganon. Kasi meron at merong tao talaga na ma-appreciate yung product natin. Okay, and with that, thank you so much sa oras po ng lahat ng
nakinig po. Hopefully, medyo natagalan lang tayo ng konti, no? Pero hopefully, may natutunan po tayo. And ayan, no, to God be the glory. Hopefully na ano po natin to, kumbaga, ma-apply po natin to sa daily po natin na pagpo-prospect, sa daily po natin na pag-ano, pagma-market ng ating product. So, thank you so much for your time.